Are we ready for the Word? Ayan, dapat excited tayo kasi every Friday is new yung binapadala dito. Hindi na pwedeng ibalik. Ika na, kung ibalik man, matagalan pa tayo. Kaya kung ready na tayo, ito ang word natin for today. Ayaw, Mel? Yan, ipindutin mo na lang dyan. Ayan, amen, praise God. So, basahin ko na lang. Ako na lang magbabasa kasi mamaya hindi pa tayo magkasunod-sunod dyan eh. Ephesians chapter 5, verse 25 hanggang 27. So, if you have your Bibles, ikaw na nasa online dyan, kung hindi malinaw dyan sa iyong screen, buksan mo na lang sa iyong Bible app. Ang sabi rito sa Ephesians chapter 5, verse 25, and to the husbands. Meron bang mga husbands dito? 1, 2, 3. Ayan, husbands, you are to demonstrate love for your wives with the same tender devotion that Christ demonstrated to us, His what? Ano sabi diyan? His bride. Uy, bride pala tayo, no? So bago ito sa ating pandinig. For He died for us, sacrificing Himself to make us holy and pure, cleansing through the showering of the pure water of the Word of God. Verse 27, all that He does in us is designed to make us a mature church for His pleasure until we became the source of praise to Him, glorious and radiant, beautiful and holy. Hindi ko na makita liyan. Without fault or flaw. Amen. Praise God. So let's all bow down our heads in prayer. Palakpakan muna natin si Lord at pasalamatan natin ang kanyang salita. Hallelujah, Lord. We thank you for this word, O Lord God, na aming paggulay-gulayan ngayong umaga. I pray that, Lord, you anoint my lips, Lord God, na Lord, walang ibang lumabas dito, Panginoon Diyos, kundi ang iyong mga salita lamang, Lord. Walang personal interest, Father God. I pray na, Lord, ibalot mo ako na yung banal na espiritu na, Lord, manahan ka sa akin. Use me only, O Lord God, as your vessel this morning, Lord, to deliver your word to your people. And I pray also that, Lord, sa mga nanonood dito online at sa mga nasa online, that, Lord God, they will be blessed by the preaching of your word, na Lord God, meron kaming makatutunang aral ngayong umaga, Panginoon. And I pray that, Lord God, buksan mo ang aming mga spiritual ears, Father God, upang sa gayon, Panginoon, maintindihan namin, Lord, ang mga ninanais mo sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Kay Lord God, I pray that, Lord, you be with us until na matapos ang message na ito, Lord God. And we rebuke any distraction for us this morning, Lord God. Maring yung kapitbahay namin, yung aming internet, Lord. In the name of Jesus, we rebuke na, Lord God, walang disturbance ngayong umaga. We claim victory, Lord, sa iyong mensaheng ipapadala sa amin ngayong umaga. Kaya, Lord God, we thank you. We bless you. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. So, let's all be seated. Ayan. Praise God. So, yan maganda ang ating text for today. Ang tanong ko na lang sa inyo ngayong umaga, sino ba dito ang naka-witness ng isang wedding? Amen? Yung wedding na very emotional. So, I know, ilan pa? Isang linggo pa bago ang June. Kasi malay natin, may magpapakal sa June, di ba? Pero wala dito, nandito sa ibang bansa eh. Pero malay natin sa Pilipinas, sa mga nagbabalak na magpapakasal, yung wedding na feel nung anong tawag nito, nung mga magpapakasal. Pero nandoon din yung anong tawag nito, yung stress. Di ba? Yung stress in preparation na magkano kaya ang gagastusin? Ayan, napapaisip ka sa ano kaya? 'Di ba? Ilang anong tawag nito? Ilang bisita kaya ang ating i-request diyan si Kuya Rimel kasi bagong kasal lang 'to. Parang kailan lang nag-isang taon na. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, pero dapat, ang sabi sa atin ni Lord, sa araw ng iyong kasal, dapat hindi ka stress. Dapat ganito lang. Happy lang. Ayun, sinabi ko na nga sa inyo eh. Wala. Ayan na, sinabi ko sa inyo. May pasorpresa. Di ba? May buhok pa siya dyan, di ba? Ngayon, wala na. Wala tayong magawa dyan. Amen? Ganon talaga ang buhay. Mayroon tayong tinatawag na evolution. Hallelujah!
Amen. So today, the message that I would like to share to you is related sa isang bride. Huwag nyo na isali ako doon. Pero yung groom, pag-uusapan din natin siya. So the title for this morning is, Church, we are His bride. Pakisabi nga sa katabi mo, Church, we are His bride. So, maganda ito kasi, di ba sinabi doon kanina sa ating text, sa Ephesians chapter 5, di ba? Nabanggit doon that if Jesus is here, this is what He is saying to us that we as a church is not about religion. Amen? Kasi ang dami ng religion ngayon. Pupunta ka dito, mayroong Japanese yung ano, di ba? Lalo na sa mga Hindu, ang daming religion doon. Kung pupunta ka doon, pati baka doon, ewan ko na lang, pinupuri. Amen? Ang daming religion, but I would like to remind each and every one of us this morning that ang church dapat hindi siya religion. It's about relationship. Kalabit ulit ang katabi mo. It's about relationship. Yan! Amen. Jesus is telling us today that, Church, you are my bride. Amen. And I am your bridegroom. Amen. Di ba kung naalala nyo, nung nakarang mensahe, sabi ko sa inyo dati that we are His bride. Kaya eto, i-explain ko sa inyo, bakit? Jesus came down from heaven to look for a bride. Amen. Who's willing to lay down His life for His bride. Di ba? Inalay niya ang kanyang buhay. Di ba? Anong sabi doon sa ating binasa? Balikan natin. Baka hindi natin nakita kanina. Di ba? Sabi diyan, for He died for us, sacrificing Himself. Di ba? Grabe ano? Nagpakamatay para iksakripisyo ang kanyang buhay sa atin to make us holy and pure, cleansing and showering of the pure water of the Word of God. That all that He does in us is designed to make us mature. Pakitingin ngayon katabi mo kung mature na ba yan. Baka mamaya mga isip bata pa yan. Amen? To make us mature, church, for His pleasure until, ito yung maganda, we became a source of praise to Him, glorious and radiant. Tingnan mo nga kung maaliwalas ba yung mukha na yung mukhang Hagardo, Versosa. Amen? To make us glorious and radiant, beautiful, and holy without fault or flaw. Sayang Ate May, hindi mo na nakita. Ayan, na-blind ka tuloy. May nangyari kanina. Kwentuhan ka na lang namin. Ayan kasi kung saan-saan ka pumupunta. So, see, church is not a religion. It is a relationship. Gaya na sinabi ko kanina, it is not an ordinary relationship. Amen. Kasi kung basahin mo itong Ephesians chapter 5:25, ang nakasabi doon, this is about a love relationship. Ayan. Sa mga mahilig sa love, yan ang dapat sa inyo. Ano? Love relationship. Sa mga single, we were created to a love relationship with our Creator. Amen? See, religion is dry. Diba? Pag pumasok ka sa religion, pagpasok mo doon, tapos na, wala, uwi ka na, tapos na. Hindi mo man lang kilala sino ang katabi mo. Ang tanong ko, katabi mo, ang katabi mo, kilala mo ba? Siyempre, kasama mo sa trabaho eh. Amen? Pero pag nandun tayo sa Pilipinas, parang walang pakialaman, ano? Pumasok ka doon, lumabas ka, wala na. So see, religion, dry. That's not the church. Amen? The church is a family. Isang pamilya na dapat alam natin anong nangyayari sa buhay ng ating kapamilya. And today, we are rediscovering that church is His bride. And Jesus is our bridegroom. Amen? Pag sinabi mong bridegroom, siya yung lalaki. Kanina may nakita kang gwapong lalaki dyan, pero si Jesus mas gwapo doon. Amen? Hallelujah! A love relationship with God is characterized with joy. Na yung pagpasok mo sa simbahan, sa iglesia, magaan yung pakiramdam. Hindi yung nakapasok ka, ang bigat ng
Labi mo. Nakasimangot ka. Parang pasan mo ang mundo, kapatid. Di ba? Dapat there is joy, there is life, there is fun, excitement, overflowing. Ganun dapat ang church. So ang tanong ko na lang sa inyo ngayon, if you have that faith, how do you use that faith? Kasi nagsisimba ka na eh. Diba? How do you use that faith? So buksan natin ating Bible sa Ephesians chapter 3 verse 17 hanggang 19. Kinuha natin siya sa TPT, the Passion Translation. Amen? Basahin ko sa inyo. Then, by constantly using your faith, anong sabi diyan? The life of Christ will be released deep inside you and resting place of His love. Pag nandyan daw ang Kristo sa buhay mo, meron kayong pagmamahal, will become a very source and root of your life. Napapansin mo, kung wala si Kristo, parang dry ang buhay. Patay. Kontento ka na lang kumain, matulog, magtrabaho. Walang excitement. Bukas, pagising mo, ay, ito na naman, problema na naman, trabaho na naman. Wala namang kasiguraduhan, baka pauwiin kami bukas. Di ba? So, ito mga kapatid, ang sinasabi sa atin, verse 18 hanggang 19, then you will be empowered to discover what every Holy One experiences. Malalaman mo, great magnitude of astonishing love of Christ in all its dimension. How deeply intimate and far-reaching is His love. Ganon ang pagmamahal natin, Panginoon. How enduring and inclusive it is, endless love beyond measurement, transcends our understanding. That, this extravagant love pours into you until you are filled with overflowing with the fullness of God. Grabe, no? Akalain mo yung pagmamahal na umaapaw? Siguro yung boyfriend mo, sa mga may boyfriend pa dito, may girlfriend, kung binigay niya man siguro, medyo kalahati pa lang. Pero dito sinabi sa atin, overflowing with the fullness of God. Ang sabi diyan, that we are His bride, God desires intimacy. Amen? We were created for intimacy. Amen? Alalahanin mo, kapatid, that God knows you. Kilala ka ng ating Panginoon. And He knows everything about you. Nothing is hidden before His eyes. Merong isang kwento na I would like to share kasi mukhang naging seryoso na yung aking usapan. Gusto kong maging alive tayo ngayong umaga. Meron doon sa isang probinsya, maliit na probinsya to, usapang maglola muna tayo para medyo ma-alive tayo. Merong dalawang pamilya, nag-away-away. Nag-away yung dalawang pamilya, tapos ngayon si Lola tinawag doon sa korte. Tinawag siya ng attorney, ang sabi ng attorney, Lola, kilala mo ba ako? Sabi ng Lola. Kasi yung Lola, doon na pinanganak hanggang tumanda. Tapos ito si attorney, palagay na lang natin, anong pangalan ni attorney? Ano bang pangalan ni attorney? Huwag na lang natin siya pangalanan kasi mamaya, basta si attorney A, sabi niya, Lola, kilala mo ba ako? Sabi naman ni Lola, oo, kilala kita. Di ba, ikaw yung grabe magsugal dito sa ating lugar. Ang dami mo nang utang dahil sa sugal eh. Amen. Tapos sabi ng attorney, kasi natakot siya, baka medyo kung saan papapunta to. Lola, si attorney Di Malanta, kilala mo rin ba? Ay lalo na si attorney Di Malanta, kilala ko yan. Ang daming chicks niyan. Kaya nga pag uwi niya sa bahay, away sila ng misis niya. Ngayon, dahil si judge, nabahala kasi mukhang napapahiya na yung mga attorney, so tinawag ni judge yung Lola ngayon, halika nga kayong dalawa.
Hindi pa sila lola ang tinawag. Yung dalawang attorney tinawag. Sabi niya, halika nga kayong dalawa. Pag kayo, binanggit niyo si lola, nakilala niyo ako, ipapakulong ko kayong dalawa. Amen. So, ibig sabihin, malamang kung anong isabihin ni lola, mami ka papahamak ni attorney. Kaya sabi ni attorney, huwag niyo na ituloy ang binabalak niyo ng judge. So, nakita ba natin ang kwento? Kung sa tao, ginajudge ka, anong problema mo? Di ba? Pero kay Lord, God knows you. Sabi ko kanina, di ba? Hindi ka kinokondemn ni Lord. Amen? Ito yung maganda. Kaya nga, meron tayong church. Amen? Because God doesn't condemn you. Kung ano ka man, lesbian ka man, bakla ka man, o ano ka man, magnanakaw ka man, mangungutang ka man, o ano man ang problema mo sa buhay, walang pakialam ang mga tao dito. Amen? As long as your heart is focused to God, you are welcome. Amen? Hallelujah. And He knows your thoughts. He knows your problems. He knows what's bothering you. Yun ang sinasabi ko na what's good about our God is that He knows all about you and yet He don't condemn you. He doesn't put you to shame. Di ba? Kung nakita natin kanina yung attorney, mukhang napahiya. Instead na iba yung topic, naging sila na tuloy ang topic doon. And aren't you glad that God knows us and yet He doesn't put a finger on you? Kilala ka ni Lord, anong ginagawa mo pag wala ka sa church, pero hindi sinasabi ni Lord na, bukas wala ka ng trabaho kasi dahil sa ginawa mo. Yan ang sinasabi ko. Amen! Hallelujah! Bakit ko nasabi na God knows you? If you have your Bibles, basahin ulit natin. Ito ang sinasabi, God knows you. Sa Psalms 139, verse 1 to 6, Lord, you know everything there is to know about me. Yan. You perceive every moment of my heart and soul, and you understand my every thought before it even enters my mind. Grabe, no? Hindi mo pa man natapos yung iniisip mo kung anong pinabalak mo, pag-alak, may balak, di ba? Alam na ni Lord na, oy, mukhang chicks yata ang gusto nito. Amen? Verse 3 and 4, you are so, anong sinasabi rito? Intimately aware of me. Lord, you read my heart like an open book, and you know all the words I'm about to speak before I even start a sentence. You know every step I will take before my journey even begins. Grabe si Lord, no? Mukhang seryoso tayo. Amen? At hindi lang yun, mga kapatid. Ito ang pinakamaganda. You've gone into my future. Wow! Di ba? Hindi ka pa napapawaw dyan? Kung ngayon, akala nyo lang, mukhang bukas uuwi na ng Pilipinas, may nanalo na. Pero ito, sabi ni Lord, nandun ako galing. I go into your future to prepare the way, and in kindness, you follow behind me to spare me from the harm of my past. Amen? Di ba meron tayong mga nagawang mga bagay na ikipinamahamak natin? But in the future, ang sabi ni Lord, I was there. Hindi kita ipapahamak. You have laid your hand on me. Yan, may nakahawak kamay. This is just too wonderful, deep, and incomprehensible. Hindi man lang natin mapaliwanag. Your understanding of me brings me wonder and strength. Amen? Grabe, ano? Ikaw napapatanong ka, Lord, ganun ba talaga ang pagmamahal mo sa akin? Amen? Na kahit hindi man lang ako nagsimba, pinagpala mo pa rin ako, may nagpadalang tulong sa akin, hindi ko naman kilala yung maliit na babae. Ginamit mo siya, Lord, para tulungan ako sa aking mga problema. Amen? Ganun kakakilala ni Lord. Amen? At hindi lang yon. When He looks at your future, alam niya
saan ka pupunta? Can I hear an amen? So meaning pala, intimacy means into me you see. Into me you see. Yun yung intimacy. Kasi nakikita ni Lord into me you see. Di ba? Nakikita ni Lord ang future mo. So, God knows you, but guess what? God is telling us, His church, na I know you, kilala ko mga tao rito. And God is waiting for your response. Kasi pag merong intimacy, merong response. Amen? Nagpapadala na ng bulak yung iniirog mo, hindi, wala pa rin, thank you, I love you. Wala man lang ganon. Diba? Pag sinabi mong intimacy, may pinapakita na, dapat may action. Amen! Yan na nga. Lakasan ko na lang yung aking boses kasi mukhang seryoso masyado. Amen? Diba? Nag-effort na eh. Nag-effort na si Lord. Kilala ka niya na. Anong response mo? Yan ang tanong diyan. God is waiting for our response. God is also saying, I want you to know me. Amen? Kasi tayo kilala ni Lord eh. Pero ang tanong, ikaw, kilala mo ba si Lord? Kilala mo ba si Lord? Amen? He knows you, but do you know Him? Amen? In a intimate, deeper way. Kasi maaaring kilala mo, Lord, oo, ikaw yung nagligtas sa akin, di ba? Yun lang, hanggang doon ka lang eh. Ikaw, di ba ikaw yung namatay sa cross? Di ba ikaw daw yung sabi nila na pinadala ng Ama para iligtas kami? Pero dapat maging malalim tayo. Like the bride who knows her bridegroom. Pasensya Ate May, masyado nang malayo yung gusto kong ipakita eh. Pero walang problema, ibalik namin para sa, ayan o, yan ang sinasabi ko. Nadali pa, no? Ang tanong ko, di ba, dapat like the bride who knows her bridegroom. Today, God is asking you, know me. Kilalanin mo ako. Kasi bago niya man pakasalan yung lalaking gwapo na yan, ay kinilala niya yan ng 1 taon. Amen. Nako, humaba ang hair ni Ate May. Yung wig mo, isuot mo yung wig mo, pampahaba. Saan na yung mga wig? Balik tayo. Mukhang yan ang sinasabi ko sa inyo. Amen. Like Solomon is calling his bride, come away, my beloved. Yung sinasabi ni Solomon spend time with me. Come to me. But the question is, do we have a heart of a bride? Do we have that heart of a bride na love mo siya? Amen? Kinikilig si Ate May, oh. Umalis na lang, oh. Hallelujah. Kay Kuya Rimel sana kiligin eh, pero ako magme-mensahe eh. Yun ang pinakita natin. Amen? So you see, kagaya sa atin, mga OFW, God is never impressed sa ating pagiging workaholic. Diba? Na nakakalimutan na natin si Lord na Friday na nga lang yung pahinga, tinulog mo pa, hindi mo pa binisita si Lord. Amen? God is never impressed with that. Kailangan na dapat mag-devotion ka. Di ba? Na God is looking for intimacy. God desires intimacy. Into me you see. Tayo, kilala tayo ni Lord, pero tayo, alam ba natin anong plano ni Lord sa atin? Yun ang tanong, di ba? You are His bride. If you are understanding about the church is a love relationship, gaya ng sinabi ko kanina, between a bride and a bridegroom, it changes everything. Diba? It changes everything. Yung ginagawa natin sa ating work dito sa church is just an overflow. Na hindi na kailangang sabihin ni Coach na, uy, iligpit nyo yung kinainan nyo ha. Si Coach pa maglilinis mamaya. It's just an overflow. Ayun, may nagdala ng ulam sa atin. Overflow ng kanyang blessing. Kaya praise God sa sponsor ng ating pananghalian ngayong araw. Alam na ni Lord ang kanyang puso.
Si Lord nang bahala sa kanya, no? Na yung ating ginagawa to improve this church is just an overflow of our relationship with Him. Amen? Intimacy. Yan yung kailangan natin. Ang sabi doon, di ba, sa Ephesians chapter 1, verse 16 hanggang 17. Anong sinasabi dito? Di ba? My heart is always full and overflowing with thanks to God for you as I constantly remember you in my prayers. I pray that the Father of glory, the God of our Lord Jesus Christ, would impart to you the riches of the Spirit of wisdom and the Spirit of revelation to know Him through your deepening with Him. So, hindi pala to gawa-gawa lang ni Coach na magkaroon tayo ng intimacy. Sinasabi sa Biblia na magkaroon ka ng intimacy, intimate. Alam na natin ano ibig sabihin yan. Amen? So, do you hear the voice of the bridegroom? Naririnig mo ba ang kanyang boses? Amen? Praise God sa nag-amen. Jesus is calling you. Tinatawag ka niya. You are my bride. Spend time with me. Yun lang naman eh. Pabalik-balik lang tayo rito, di ba? Pero itong sinasabi na, spend time with me. Hindi yung pagising mo sa umaga, sana may cellphone ko, baka nag-chat na yung aking asawa. Ayun no? Nag-chat na akong boyfriend. Sabi niya kasi, hindi daw muna ako magsimba. Bahala na yung church. Unahin ko lang siya. Yan na, yan lang ang problema natin dyan. Di ba? Anong sabi doon? Intimacy. Unahin mo muna si Lord bago yung cellphone mo. Mamay, mahulugan ka ng cellphone sa mukha kasi bago kang gising, di ba? Nagka-black eye ka pa, nag-duty ka. Nasubukan nyo yan? Nasubukan ko yan. Yung antok na antok ka, tapos biglang, di ba? Nalaglag ang sakit kayo noon. Amen? So, church, we are church. Dapat, we are rediscovering who we are. We are family. Sabi mo sa katabi mo, we are family. Amen. Kaya nga, pag meron tayong mga problema rito, sinishare natin, di ba? We are His bride. Hallelujah. So, if we truly like to be the church that He wants us to be, let's make our relationship with Him our number one priority. Can I hear na amen? Ikaw nanonood dyan, type mo dyan, amen. Pakisabi sa katabi mo, Jesus, you are my number one. Ayan. Baka mamaya ikaw lang sapat na. Ay, alam na. Di ba? Dapat hindi ganon. Pangalawa lang siya. Dapat, Jesus, you are number one. As His bride, God is calling us to a deeper life. Amen. Dapat malalim tayo. Yung dapat naman na maging malalim ka. Diba? Kasi mamaya sabihin mo, yung superficial ka lang, punta sa simbahan, uwi, tinanong ka ng kasama mo sa bahay, anong mensahe ni Coach? Ewan ko, mukhang nakalimutan ko na. Ano nga ang verse yun? Masarap kasi yung barbecue na ginawa ni Coach. Nako, yung barbecue hindi nakalimutan. Diba? Pero yung verse kanina, ano nga yun, Kuya Lim, yung text natin ngayong umaga, mukhang nasa Ephesians yata yun. Chapter 5 ba yun? Verse 25, 26 hanggang 27. Diba? Huwag niyong kalimutan yan. May padikas mamaya. Sabihin niyo, nakalimutan ko. Diba? Dapat, hindi ka pang-ibabaw lang. Dapat yung relationship mo, malalim. Kasi gusto ni Lord na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Kasi, ang tanong, why? Bakit? Ngano? Sa Bisaya. Ayan, kumpleto na. Sa Ilocano? Iyon. Hindi ko mabigkas, sorry. Masyadong mahirap. Pumipilipit ang aking dila. Ayan, amen? Now, are we still there? Hallelujah. Why? Because we are created for intimacy. Sweet dapat kay Lord. Amen? We are called for intimacy. If there is a practical application, kung paano ba natin i-apply ito, application that
this message is trying to communicate with us today. Ang sinasabi sa atin ni Lord dito, set apart a quality time with your God. Amen? Ulitin ko, set apart a quality time with your God. You know what happens when you spend time with God? Ano bang nangyayari if we spend time with God? You are changed by intimacy. Diba? Napapansin mo, kung palagi ka nag-church, may nagyaya sa'yo mag-alak. Sabi mo, mukhang hindi na ako ayon dyan, Brad. Diba? Diba? Yun yung naranasan ni Kuya Lim dati. May nag-aalay sa kanya ng alak. Mukhang hindi ko na kayang uminom, Brad. Mukhang maalat na yung alak. Dati ang tamis ng alak sa aking sikmura. Pero ngayon, nandito pa lang sa aking labi. Mukhang hindi ko na kaya. Ano sabi? Iparid kita yun. Wag naman. You see, the purpose of intimacy is transformation. Amen? Kung dati nabubuhay ka sa kasalanan, if you have that intimacy with God, you are transformed from glory to glory. Amen? Hindi mo lang namamalayan, pero yung kasama mo, anong sinasabi sa'yo, Kuya Lim? Grabe, Kuya Lim, mukhang nagbago ka na ah. Dati hindi ka naman ganyan, pero ngayon mukhang social ka na, may iPad ka na. Di ba? Naka-Jordan ka na, dati hindi ka naman ganyan. Di ba? Umaasa ka lang sa abot na sapatos, brado, ito na. Kasi mukhang hindi nakakasya sa aking paa. Kasya to sa iyong paa. Ngayon, wala na, puro ka na bago. Grabe, Jordan, Adidas, ano pa ba? Pinagpala transformation di ba? Amen? Ganun ang mga anak ni Lord. Minsan, hindi mo alam na akala mo, ganun ka pa rin, kagaya ng dati, but you are transformed. Amen! See, the more you spend time with Him, the more you become like Him. Meron nga tayong kasabihan, di ba? Pag yung magkasintahan, palaging nagkasama, anong sinasabi? Mukhang magkamukha na kayo. Na kahit na naman na hindi totoo, kasi yung isa singkit ang mata, yung isa ang dilat ng mata, sinasabi, magkamukha na kayo. Hindi ba? Amen? Pero, the more na nakikita mo na may pagbabago sa buhay mo, you become more and more like Him. Amen? Gaya nga ng sinasabi ko, hindi mo nakikita, pero yung kasama mo, nakikita niya na nagbabago ka na. Amen? Sabi nung kasama ni Ate Brenda, dati puro ka putot ko tsinta. Ngayon, praise the Lord ka na lang. Puro ka na, hallelujah! In Jesus' name! Layuan mo ako, Satanas. Yun na nga sinasabi ko. Amen! Amen! It empowers you to leave your old life behind. Because without God, you can do nothing, di ba? Amen? It changes our perspective. Yung paningin mo sa buhay nagbabago. Something happens when you develop intimacy with God. Believe it or not. Akala mo lang wala. Pero meron. Di ba? Meron tayong mga hugot dito. So, the purpose of intimacy is transformation. Amen. Pero ano ba ang goal nito sa atin? What is the goal of intimacy? Siyempre, merong goal. Ang goal niya is spiritual power and authority. Paano ba naging spiritual power and authority? Para maintindihan natin, kasi natapos na tayo kay Lola kanina, pupunta tayo kay Lolo. Nakahanda ako. Akala nyo lang, wala, no? So, eto mga kapatid, si Lolo, while he is having a good time with his apo, pangalanan na lang natin siya si Junjun, kasi mukhang hindi na natin nagamit si Junjun, matagal na. At si Mang Berting, si Lolo, habang nandun sila sa garden, naglalaro sila, nagulat ngayon si Mang Berting dahil si Junjun tumatakbo, humahagulgol, umiyak! Sabi niya, Lolo! Tulungan mo ako! Hinahabol ako ng aso! While Junjun is running, Lolo is looking at him, sabi yung aso. At ito nga, palapit na si Junjun, tumatahol ngayon ang aso. Huwag ko nang sukunin. Exaggerated na masyado. So, tumatahol ang aso. Ayan na. Nung palapit na, binuhat ngayon ni Lolo Berting si Junjun.
Sabi niya, ba't ka natatakot? Aso lang yan. Si Junjun is 3 to 5 years old lang eh. Maliit si Junjun. Tapos, itong asong nagte-terrorize sa kanya. Sino ba nakakita ng chihuahua? Yan na nga sinasabi ko. Nabasa ni Ate Brenda. Yan na nga sinasabi ko. Ng chihuahua? Hinahabol nga ng chihuahua. Nasabi ni Lola, mukhang na gustong matawa ni Lolo dahil kung titignan natin ang asong chihuahua, ang liit noon. Pero nang dahil sa maliit nga si Junjun, 3 to 5 years old ang edad, malaking-malaki na sa kanyang mata siguro ang chihuahua. Di ba? Samantalang si Lolo, nung kinukuan niya, binubuhat niya, tumingin ngayon si Junjun sa kanyang lolo. Tumingin siya sa aso. Tumingin siya sa kanyang lolo. Tumingin sa aso. Sinasabi niya ngayon, nga. Anong message doon? Parang sinasabi ngayon ni Junjun na, lagot ka ngayon sa aking lolo. Nandito si Lolo Berting. Di ba? Nagets natin ang message? Mukhang wala eh. Tawa lang kayo ng tawa dyan eh. Tawa lang kayo ng tawa. The situation is still the same. Di ba? Nandoon siya. Nandiyan pa rin ang aso. Tiniterrorize pa rin siya. Kasi yung chihuahua, maingay talaga yung chihuahua. Di ba kung nakita niyo yung chihuahua, ang ingay. Maliit na aso pero ang sakit sa tenga. Di ba? Pero what we see here, nagkaroon ngayon ng confidence itong si Junjun dahil may nagbuhat sa kanya. Nagkaroon siya na ngayon ng power and authority. Praise God at nakuha niyo yung mensahe. So meaning to say, mga kapatid, bakit nagkaroon ng power and authority? Yung situation nila, it's just the same. Because now, he knows that his lolo is part now of the equation. Kasi kanina, tumatakbo siya, humahagulgol siya, siya lang mag-isa doon eh. Wala siyang kasama. Amen? Ngayong alam niya na nandyan yung kanyang lolo, because of the presence of his lolo, he have now this confidence, this power, and authority to look down on that dog. Amen. And say to the dog na, you cannot hurt me. Nandito si bigger Papi Berting. Amen. Hallelujah. We call that intimacy. Kasi kung walang intimacy, bubuhatin ba siya ni Mang Berting? Malamang hindi. Kasi medyo sadista to si Mang Berting. Sabi, bahala ka na, mamatay ka sa takot. Yeah? Maumos yung boses mo. Amen? Nagkaroon ngayon ng intimacy. And when you are intimate with God, ang sinasabi sa atin, you don't allow the situation now to dictate you. Amen? Hindi mo na ngayon hinahayaan yung sitwasyon na mangamba ka. Kagaya nung isang sister, hinayaan na yung sitwasyon na mangamba siya. Anong nangyari? Na-stress, hindi kumain. Kasi natakot, uwi na. Pero pag may Kristo siguro yun, hindi yun ang kanyang gagawin. Tama ba? Amen! Pero hindi niya kilala si Kristo. Kaya ako ang naahawa sa kanya. Para siya yung inaterrorize ng aso. Ipis lang pala yung nag-terrorize sa kanya. Di ba? Kasi ipis ang tawag sa kanila rito. Amen! Na mas malaki pa naman siya sa ipis. Marami kasi sa atin, pag merong mga hindi magandang nangyayari sa ating buhay, nagpapanik ka, hindi mo alam anong gawin mo, are we there? Amen? So intimacy gives us that confidence. Amen? And that spiritual authority. Because intimacy changes you. Binabago ka niya. At hindi lang yun, intimacy will allow you to look at your situation and your circumstances. Amen? Na nakakapag-reflect ka at sasabihin mo, you can't dictate me anymore. Pag-pray mo lang yan, yung exam na yan, kayang-kaya yan. Ate Milan, kaya yan. Alani na.
Kaya yan. Maliit na bagay. Amen? Amen. Because you have this, yung tinatawag nating spiritual power and authority in regards to that situation. Kung ano man ang meron tayo. Mukhang nasunog na si Kuya Jan doon sa labas. Palitan niyo muna. Ako naawa kay Kuya Jan. Sabihin ni Kuya Jan doon, pinabayaan na yata ako ng mga kapatid dito sa labas. Naging barbecue na si Kuya Jan. Maitim pa naman si Kuya Jan. Yan, palitan niyo muna. Kawawa naman. Napansin ko lang. Kaya paupo lang dyan. Ayan na nga. Kaya napaka-importante that you spend time with Him. Amen? Kasi before you go to work, bago ka pumunta sa trabaho, manalangin ka because work is very stressful. Amen? Magbibigay patunay dyan. Si Ate Brenda na lang, everyday, yung kanya, toxic talaga. Amen? Si Ate Jem siguro, ganun din. Amen? Lalo na yung sa mga taga-naya natin kasi bago yung clinic nila, nag-a-adjust lahat. Pati yung mga admin, nag-a-adjust lahat. Pati mga pasyente, nagte-take advantage sa kahinaan ng klinika. Amen? At dapat, but if you have Jesus in the equation, relax ka lang. Amen? Relax ka lang. Walang stress. Ayan, sinabi ko na, praise God! At Kuya Jan, nakabalik ka. Yan ang sinasabi ko. Jesus said to you, I will never leave you, nor forsake you. Amen. We are church. We are family. At higit sa lahat, we are His bride. And He is calling you. He is telling you, you are my bride. Come, let's talk. Let's spend time. Let me fill you and empower you with authority and power that comes from intimacy. Can you imagine, church, the whole church breaking the spirit of religion? Yung hindi na routine na lang, aawit, titigil, kakanta. Pag na-break siguro natin yung routine as a church, nako, we will be a very, yung tinatawag na grabbing church. Because dapat ma-understand natin na we as a church, we are His bride, we are family, and all of us, dapat may quality time tayo with God. Amen? Na hindi yung si pastor lang palagi doon. Nandun si Kuya Rimel, di ba? Dapat spend time din tayo. Kung merong prayer meeting, kung gusto nyong pumunta, nandito kami every Thursday night, 10:30 ng gabi. Kung gusto nyong may panalangin, pag-pray natin yan. Kay Ate Jam, no? Gusto niya ipanalangin yung tatay niya. Yan, ipag-pray natin sa ating prayer meeting, sa Bible study, kung gusto nyong matuto, yan, pwede rin. Sama tayo para gusto tayong sabay-sabay. Ika nga, lumago. Kasi minsan meron tayong hindi nalaman. Gusto nating matuto. Yan. Kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos. Because we are His bride. Nandyan pa ba tayo? Amen? So, palakpakan natin si Lord. And let's all stand. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord God, for this wonderful day. Thank you, Lord God, for reminding us that we, the church, is your bride. Thank you, Lord God, for everything, Lord, that you have done in our lives. Thank you, Lord God, for knowing us. And thank you, Lord, sa message na ito. And I pray that, Lord, na ma-renewed kami, Lord God. Yung aming spirit, yung aming thinking, Lord, about what is church. Na dapat, Lord God, we will break of all the norms, Lord God, of going to church. Break the norm of religion, Panginoon, sa church na ito. And Lord, let us experience that you as our bridegroom, O Lord God, fill us with intimacy with you, Lord. Na Panginoon Diyos ay
dalahin mo kami, Panginoon, sa lugar na kung saan hindi pa namin nararanasan, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa buhay namin. And Lord, I also pray na sa mga hindi pa discover sa iyo, Lord God, of how intimate you are to us, of how you know us by our name, not by our sins, Lord God. I pray that, Lord God, they will also know you of who you are, that you are the Messiah, the King of Kings, and the Lord of Lords, that Jesus is Lord also for their lives, Lord God. I pray na, Lord God, thank you for using me today to share this word to your people, Lord. I pray na, Lord God, selyuhan mo ang iyong salita. Na, Lord God, hindi ito manakaw, Panginoon. Na, Lord God, kahit na umuwi kami ngayon, Panginoon, ay baon-baonin namin ang Ephesians chapter 5, verse 26 hanggang 27, Panginoon. Na, Lord God, mai-share din namin ito, Panginoon, of how a bride, Lord God, special sa kanyang bridegroom, of how you died for us, Lord God, cleansing us, Lord, from all iniquities, O Lord God, from all unrighteousness, O Lord God, making us pure in your sight, Lord God. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat ulit, Panginoon, sa salita na yung binaba sa amin, that we are your bride, that we as a church, Lord God, is your bride and you are our bridegroom. Kay Lord, we thank you for everything. We give you all the glory, the honor, and the highest praise today. In Jesus' name, and all the saints will say, Amen, Amen.